So, hello mga kois, mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, yun, thank you mga kois sa mga nakapanood po ng ating last 2 content. So, eto po, yan. So, yan po yung aking last content na masasabi kasi yung serye 104. So, hindi ko pa po alam magiging feedback po niyan kasi i-edit ko pa lang po yan. So, ginawa ko po itong content na to kasi may katanungan po tayo dun sa ating comment section na pwede nating isagutin. So, yun. Marami din po kasi nag-submit sa atin mga coins ng ating hinahanap na die 3 na 2009. So, yun. I-correct lang po natin yan. Sabi ko nga po sa inyo itong ating YouTube channel is more on info about mga binibiling barya and yun. Updated pricing din po. So, yun bago tayo mag-proceed, ito yung isa sa mga tanong kung bakit tayo gumawa ng ating content na to. So, ito po yung tanong ni Bossing. So, ito po. Yan. Yan po yung comment ni Sir Napoleon. So, basahin po natin mga kois. Good day boss. Naglabas na po ng information ng BSP na yung double-headed 10 pesos ay hindi po nila ginawa. Paano mo po masasabi na legit? Samantalang inamin na ng BSP na hindi gawa. Yun nga po, hindi daw po gawa. So, paano ko daw po mapoprove? And ano pong opinion nyo po about doon? So, yun. So, yun mga koins sagutin po natin yan. Yung katanungan ni Bossing kung paano ko daw po yun nasabi. Samantalang si BSP daw po mismo ay nagsabi na wala daw po silang minted na ganon. So, yun. Sagutin po natin yan sa content na to. Yan. Siyempre, yan naman po tayo. Mas maganda nga po yung, mas gusto ko nga po yung may mga nagtatanong na sa ganon. Hindi lang po, kaya nga po, sabi ko nga po kay Bossing dyan sa, sa comment po na yan. So, sagutin po natin sa content. Para hindi lang po siya yung nasasagot ko is nalalaman din po ninyo kung ano po yung opinion po natin, siyempre. So, yun, huwag natin masyadong patagalin, pahabain. So, mga coins, rin po natin dito, i-recap natin yung binibili nating barya. So, tara, let's go! So, hello mga kois, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat. So, yun, mga kois, may nag-submit po kasi sa atin ng mga 25 cents. So, napanood niyo po siguro yung ating content. So, yun, sabi niya po is, meron daw po siyang magaganda na mga 25 cents na lower year. Yan. So, syempre, entertain po natin yan kasi yun lang din naman po yung ating hinahanap. So, ito po yung mga sinubmit ni Bossing. So, ito po. Yan. So, makikita nyo dyan mga coins. Yan po yung sample picture mga coins ng kanyang sinubmit na barya. So, makikita nyo dyan. Ang hatol natin dyan is yan po ay isang clean coin. Yan. So, ito po isa sa mga video na kanyang isinubmit po sa atin. So, ito po. Yan. So, yan. Nakikita nyo dyan mga coins yung pinakakinang ng barya. So, makikita nyo naman po kaagad. Sabi ko nga po sa inyo, kung kayo po ay lagi nakakahawak ng barya, so yun. And alam nyo po yung clean and syempre dun sa natural toning ng barya. So syempre hindi kayo malilito. Picture pa lang, kahit hindi na kayo senda ng video, malalaman niya po kaagad kung ito po ay nilinis. Yan. So yan, bigyan tayo ng isang paghalimbawa syempre. Ito po sa ating YouTube channel, syempre. Sabi nga nila, to see is to believe. Yan. So, ito po. Yan. So, unang example natin mga koins. Ito. Yan natin. I-zoom natin na maganda-ganda. Yan. So, yan mga koins. Nakikita nyo naman po. Ito po yung ating 25 cents. Yan. So, medyo malabo yung ating cam. Yan. So, kung mapapansin po ninyo, kahit medyo luma na siya, is ayan po, may natural luster pa po yung ating barya.
So, umiikot po yan. Yung ilaw po kasi ng mga clean coin, kagaya po ng nakita po ninyo sa video, is wala po siyang umiikot-ikot na ganitong liwanag. And sabog po yung pinaka-ilaw po niya. So, inamin naman po ni Bossing na yun po ay isang clean coin. So, yun. Yan. Makikita niyo po. Ito po yung ating pinurchase kay Sir Carlo. Yan. So, yun. Bossing, sana next time may mapasa po kayo sa akin na yun, hindi siya clean na barya. So yun, big shoutout Bossing, salamat po ng marami siyempre sa pagsuporta. Kung meron kayo mga coins magandang kondisyon, sabi ko nga po sa inyo, lower year po ang aking hinahanap, and yan, yung 2008. Ito, meron tayong ilang peraso, 1996. So minabili tayo, nakalagay na po sa ating frame. Yan. So, yung na-purchase po natin. So, yun, pakita natin sa inyo. Yan, silip. So, ito po yung natin na-purchase na 1996. Yan, kita nyo naman. So, yan, ilinawan natin. So, yan, kita nyo naman. 1996, maganda pa po. So, possible, ito po, palitan ko po yan. So, gusto ko mga ganito yung texture. Ito, and ito. Kahit na medyo napalitan siya, syempre gusto ko yung maganda. Saka yan, kita nyo naman po. Ito po yung ating 2007 na binili din kay Bossing. Kita nyo naman, napaka-solid, napakaganda. Hindi po ba? So yun, sa mga bawat natin, alam nyo naman po, si Macoins, mahilig po sa mga solid coin. Yan. So yung mga tinatapik natin dito, tinatakal natin dito is possible makatulong po sa ating paghahat. Yan. So yan, nasagutin po natin mga coins yung katanungan ni Bossing. So ito po yung katanungan ni Bossing. So nagpasa po siya ng barya na siguro akala po niya is ito po ay die 3. So kung napanood po ninyo yung ating mga serye, so ito po. Yan. Yung serye 99 po na tumalakay po sa variant na 2009 na die 3. Yan. So, panoorin nyo po yan para medyo malaman po natin kung ano po yung aking binibili. And ito po, yung kasunuran lang din po ng content na yan. So, ito po. Yung content natin na Serie 100, yung aking binansagan na Dos Amigos. Yan. So, yun, yung dalawang variant na masasabi ko na hard to find din po talaga. So, yun, kung meron kayo niyan, kaya nga po nang sinabi ko po, sa content na yan is, pwede po sa inyong bilhin ng 1,200 each. So, panoorin po natin at tapusin po natin yung content na sa ganun malaman po natin kung saan po natin pwedeng isubmit yung barya. Ayan ha. So, yun, pinasa po ni Bossing na barya is, ito po, si Sir Graylan Lopez. So, eto po, mga coins. Yan. So, makikita nyo dyan, mga coins. Yan. In-screenshot niya po yung kanyang comment. Yan. So, very good. So, yun. Nakilala natin siya. And then, nagpasa siya ng barya. Yan. So, makikita nyo, mga coins. Yan po ay 2009. Yan. Na isang 2009 3 pieces die 2. Yan. So, yun. Titigan nyo mabuti mga coins yung die 2. So magbibigay tayo ng konting pasilip kung ano yung die 3 and die 2. Yan. Ito Then nagpasa din po kasi marami sa atin nagsasubmit ng mga 2009 na ganyan. So para hindi kayo malito, so syempre tapusin nyo po yung content natin. Intindihin po natin mabuti. Yan. So nagpasa rin po si Sir Bandong espeho ng barya. So, ito po. So, makikita nyo dyan mga coins. Same lang din po ng pinasa ni Bossing na una nating pinakita. So, yan naman po ay die 4. Yan. So, yan mga coins. Big shoutout sa mga Bossing natin na nag-submit. Yun nga po, gaya nga po ng aking sinasabi palagi, paki-screenshot po yung comment na sa ganun po ay makilala ko po kayo personally. Yan. So, yun. Bigay tayo ng konting example mga coins. So, ito po, katulad nito. So, yung unang
barya po na aking pinakita sa inyo is yun nga po, Daito. Yan. So ito po yung unang katangian mga kois ni Daito. Unang-una yung titignan is yung kanyang inner rim. Yan. So kung mapapansin nyo mga kois, meron siya ditong pat lang. Ayan, kita nyo, may pat lang siya dito mga kois. Kitang kita. Then yung kanyang sun rays, sagad yan dito sa kanyang cogwheel. Ayan. So ito yung isang paghalimbawa ng isang die tree. Ayan. Ito po yung aking hinahanap. Mga kois, pag sinabing reverse, likod po yun ng barya. Yan na. Opo, tama po. 2009 po yung aking hinahanap. Pero yung reverse po na sinasabi is yung pinakalikod. Yan. So, ito po yung die tree. Yan. Unang-una po ninyong titignan is yung kanyang inner rim. Yan. So, medyo malabo. Yan. Hindi naman natin siyempre. Yan. Gaya nga po na sinasabi ko sa inyo. Pag nagsasubmit po tayo ng barya. So, make sure lang po na medyo i-dim nyo lang ng konti. Para medyo makita natin yung pinaka-texture niya. So, unang-una makikita nyo kaagad dito mga kois. So, mas matataba po yung kanyang mga script. Yan. And then yung kanyang sunrays, although pareho sila nung sunrays nito ni parang malabo. Yan. Parang malabo nga. Saglit mga boss. Yan. Linawan natin. Siyempre, mas maganda yung malinaw yung yan. So, mapapansin nyo mga kois, pareho sila ng sunrays. Yan. Kita nyo pareho sagad siya hanggang dito. Yan. Yan. Sagad po siya. Yan. Pangalawa, yung kanyang cogwheel is almost the same lang din po. So, makikita po natin, yan, dito po natin yan titignan mga kois para hindi po kayo malito. Yan. I-zoom po natin, syempre. Yan. Yun. Yan. Yung nasa taas mga kois, yan po yung ating die tree. Yan. So, makikita nyo dyan. Specific natin. Yan, may allowance po siya. Yan. Kita nyo dyan kagad. Ito po yung die 2. Ito po yung die 3. Tapos makakapal po yung kanyang mga script. Yan. Makikita nyo kagad mga kois yung pinagkaiba. So, mas bolder po itong ating die 3. Yan. Kitang-kita nyo naman po mga ka-coins. Kung ano po yung pinagkaiba niya. So, yan Ito po si die 3. Ito po si die 2. So, yan, medyo sana hindi kayo, medyo maliwanagan kayo this time. So, yan tama po mga kois Tama po yung pagkakasambit ko dun sa aking content na maaari ko pong bilhin sa inyo ng ganong halaga yung sinasabi ko dun sa content ko na 1,200. So, yun, pasahan niyo po ako nun na sa ganun po. Ayan, check po natin kung die 3 nga po ba yung inyong isasubmit. Ayan. So, yun. Mga guys, mas maganda o much better po kung magsasubmit po kayo ng picture with video para mas makita po natin yung pagkakaiba po niya. Ayan ha. Yun. So, yun. Solid dyan mga guys. Kung meron kayo nun, submit nyo sa akin sa FB account ko. So, saan nyo po ba pwedeng i-submit sa akin? So, syempre, pakita na natin dito. Huwag natin masyadong pahabain. So, dito, submit nyo po dito sa FB account ko na to. So, yan po. So, yan. Makikita nyo po dyan, mga kois. Yan. 6,000 followers po tayo. Yan. Dyan nyo po sa akin i-submit. Unang-una po ninyong dapat gawin. Paki-screenshot po si comment. And then, pasa nyo po sa akin yung barya. Yan. So, ma-identify naman po natin kaagad yan. So, yung mga gagawins natin dyan, mas maganda, yun nga po. Dyan nyo po isubmit sa akin. So, wag nyo pong submit doon sa ating page. Hindi ko siya masyadong naharap. Hindi ko siya masyadong nabubuksan. So, hindi ko alam yung mga nagme-message sa akin doon. Siguro marami na rin. So, yun. Once in a while, hindi ko talaga siya totally nabubuksan. So, yun. Mag-appear naman po yan doon sa ating FB account. So, yun mga kois So, yun, sana po may isabihin nyo sa akin dyan sa aking FB account. So, yun, proceed na po tayo dito sa tinatanong ni Bossing about two-headed na kinontent natin
And then dun sa last content natin na serye 103. Yan. So yun, liwanagin natin yung mga 20 ano na yan, two-headed na may year na 2014. Yan. So yun, possible, sabi ko nga po sa inyo, opinion ko po dyan is legit po yan. So yan, sabi naman po niya, syempre kanya-kanya naman po tayong opinion yan eh, di po ba? So ito po yung napanood po niya sa isang coin vlogger din po. Yan. So sa akin naman, hindi ako one-sided. So syempre tignan din natin yung side nung sinasabi po niya na nag-email nga daw po yung content creator po na yan. So yun, check natin yung sinubmit ni Bossing na pinakita niya po sa atin through messenger. So ito po. Yan. So yan po, nakita niya po dyan, to whom it might concern. Yan. I would like to have this coin to BSP analyzed to find out. Yan, really BSP. So yun, tinatanong po niya dyan nung ating coin vlogger daw po kung yun daw pong two-headed na barya is kung legit nga daw po. So yun, nag-reply po si BSP. So ito po, basahin po natin yung reply ni BSP. Oh, this is referred to your email to Bangko Sentral Philippines BSP January 2024 seeking clarification if 10 pesos NGC type of coin with two-headed photo was manufactured by BSP or not. Yan. So yan, nag-seeking nga daw po, naghanap nga daw po siya ng tamang kasagutan about dun sa barya. Kindly be informed that upon confirmed with the mint refining operation department of BSP, no coin feature two-headed side in circulated produce. You may submit the said coin to any authorized agent of BSP. So yun, submission to BSP, further examination. Yun. So yun, yun po yung reply ni BSP daw po sa sa content creator po na sinasabi ni Sir. So yun, para sa akin, opinion ko unang-una. So kung nakita nyo po yung ating BSP coin na sinasabi po at tinatanong po ni Bossing. So unang-unang features po nung barya po na yon is ito mga kaisa. So katulad po ng ating 20 peso coin. So yung barya po na yon is meron po yung tinatawag na micro text. So meron po yung mga ganito, micro text kung tawagin. So yan, isa po yan sa mga katangian po nung two-headed natin. So may microtext siya, at the same time meron po siyang ganito. Same po nito yung tinatawag nilang upper mint, katangian ni upper mint. So ito, similar po siya niyan. Na yan nga po, yung Republica is mag-start po dito sa letter I. Yan. So ito po yung dalawang example nung mga barya po na yan. So ito po yung ating ito po yung tinatanong ni Bossing na two-headed. So ito po. Yan. So mapapansin nyo kagad yan yung po yung aking sinabi sa inyo po na microtext o yung tinatawag nilang security features po ng pinakabarya. Yan. So kung meron po kayong hawak niyan, mas maganda o much better po kung ito po ay inyong sisilip sa microscope. So yan. Yan po yung tinatawag nilang microtext kung tawagin. And then yung pangalawa is yung sinasabi ko nga po, yung spot po ng Republika ng Pilipinas. So mag-i-start si R, yung Republika, sa I ng Pilipinas. So isa po yan sa mga katangian ng ating upper mint. Di po ba ito yung ganitong barya? So yan po, nag-start po siya dito sa yung R, nag-start dito siya sa I. So for me sir, para sa akin,
Legit po yan. Para sa akin po, syempre, iba-iba po tayo ng opinion. So, parang ano po yan eh. Parang yung mga ibang barya po yan. So, unang-una, kung yan po ay fake, walang collector po na legit collector ang bibili niyan. So, pinakamababa niyan is 2.5 eh. So, walang bibili po niya ng 2,500 each. Yan po yung unang-una. Pangalawa, wala pong, syempre, dapat mag-produce kayo na mag-produce kasi easy money po yan eh. Di po ba? Kung meron kayong pang-plunge nito, pang-gawa ng ganito. So, easy money yan. Kung makapag-produce ka ng mga ilang peraso niyan. So, kahit mga sabihin mo baka dalawa ka lang yan, may 5,000 ka, di ba? So, para sa akin, hindi rin kasi, nagtanong din po ako sa mga may hawak po ng barya na yan. So, kung kilala niyo po si Bossing, so ito po, si Sir Renz. Yan, isa po yun sa mga legit natin na coin collector at buyer seller po rin yan. So isa siya sa mga may hawak ng two-headed, and then yung 1 piso na tinakal po natin doon sa ating content, yung tinakal po natin na hari ng mga 1 piso yan, na NGC. And then si Sir Matt, so ito po yan, si Sir Matt, isa po yan sa mga coins natin na solid na solid. So, nakabili na rin po tayo dyan kay Sir Matt. So, iyan po isa sa mga nagbigay din po sa akin ng idea about two-headed din. And then yan, para po sa kanya rin, opinion niya is legit po yan. Kasi siya mismo nakahawak po ng barya na yan. So, yun nga po, gaya nga po ng aking sinasabi, mas maganda nga po kung meron tayong hawak-hawak na barya na meron na yun. Meron na sinasabing wala. Yan nga po. Saka marami pong features yung barya na yan na maghahambing o maghahalin tulad po dun sa mga nagse-circulate po natin na coin. Yan. So, para sa akin, Sir Napoleon, opinion ko po, syempre iba-iba naman po tayo ng opinion. So, yun, kung possible nga po na wala po nun. So, maraming mga big time collector po ang meron po niyan. So, may mga access po kasi yan sila sa BSP. So, possible yan po ay isang trial coin. So, trial coin na lumabas po at nagkaroon po ang iilang collector. So, iilang peraso lang ang lumabas po niyan. So, syempre, hindi rin natin masasabi. Kung yun nga po, kinonfirm nga daw po. Kasi maraming si BSP na katulad nung 2007 and 2008 na 5 piso. So, may mga issue po kasi yan. Katulad dati, may nagsabi na meron na may pinakita silang email ni BSP. Meron din nagsabi na wala, na meron silang pinakita din na email ni BSP. Di po ba? So, medyo confusing. So, mas maganda nandun po tayo sa part na na meron tayong nakikita na actual, na alam nyo naman po sa inyong mga sarili na kung yun po ay isang replica. So, yung paggawa pa lang mga coins ng mga microtext na ito, yan, yung mga microtext na yan mga coins is mahirap po produce po yan. Para lang sa ganon. Para lang sa panloloko na ganon. Di po ba? I-analyze. Alam ko po, magagaling kayo eh. So, alam ko po magagaling kayo yung ano po tayo mag-analyze. So, yun para sa akin. So, opinion ko po, malalim na opinion ko po dun is legit po yun. So, kung hindi man legit, big time, okay yun. So, kung makakakita at makakahan ka ng pwede mong ibenta ng 2.5, di po ba? Maraming bumibili po niyan. Try nyo po kung makahan po kayo. Kahit isang group lang po ang salihan nyo, ibenta nyo po ng 3K. Pag-aagawan po yan. Diba? Ang PK mga coins, wala pong tumatangkilik dyan. Tandaan nyo po yan. Meron man iilan para lang sa pagkabuo o mga tatawag nilang altered, pero meron pa rin tumatangkilik. Di po ba?
iilan lang po. Pero yung ganyan, sabi ko nga po sa inyo, kung may mahan po kayo na two-headed, yan, benta nyo po kahit 5K. Mabilis po yan, promise. So marami pong collector natin na merong hawak po niyan. May mga lalo na mga big time collector. So yun mga kois, opinion ko po yan. So kahit magtanong po kayo sa mga personalidad po na aking pinakita o plinash dito sa ating screen. So yun, opinion po nila meron. So kahit mag-post po tayo sa mga group, magtanong po tayo kung meron po talaga nun. Or kung possible nga po fake. So maraming nagsasabi fake. Nasa inyo, kanya-kanya po opinion. Pero para sa akin, legit po yan mga coins. So yan, isa po yan possible trial coin yan. So yan. Yan yung opinion ko mga coins So yan, thank you Sir Napoleon sa solidong katanungan. So yan, abang-abang lang tayo sa mga tanong ni Sir Napoleon. So magaganda, okay magtanong to si Sir maganda yung natatakan natin dito sa content na to. Yun. So yan, salamat, maraming salamat mga koy sa mga nakapanood po ng ating content. So thank you syempre. And maraming salamat sa suporta. So yan mga koy ito po yung mga nag-comment po sa ating last 2 content. Siguro marami-rami ito kasi syempre dalawang content po yung isa ini-edit ko pa lang. So nagawan ko lang siya ng video kahapon. Then ngayon nag-content tayo para sagutin yung katanungan ni Bossing. So ito yung mga nag-comment po sa ating last content. So ito po. Yan. So yan. Thank you mga koy sa pagko-comment po ninyo. Alam nyo naman po yan, napakalaking bagay po ng inyong comment sa mga content po natin. So yun, malaking tulong po yan sa ating YouTube channel. So yun, comment nyo lang mga coins, sapat na. So yun, paki-like po yung video natin mga coins, wag na po natin sanang kalimutan. So yun, comment lang po kung may katanungan po kayo, open po bukas po ang ating comment section para sa inyong mga katanungan. Sa mga nagtatanong sa ating FB account, so yun, ewan ko kung bakit nagtatanong sila samantalang binibigay ko naman yung aking FB account. So siguro hindi nila natatapos yung ating content. Yan. So yun, salamat ng marami sa mga nagko-comment and sa mga solid subscriber po natin and solid commenter. Thank you sa mga silent viewer natin. Salamat po ng marami. Thank you mga boss. So yun, nakita-kits tayo sa mga susunod na content natin and God bless us all. Ingat po sana palagi. Bye-bye.